ng aninag sa isang dako. Mawang katotohanan at malinaw na batayan, malawakang pagsusuri ng lipunan. Magkakalat ng mga dalampasigan, ang mahirap na daan inilawan ng silahin, ng tulong at paghang, karaniwang tao'y magagabayan. Ito ang tulo ng Pilipino, halikain ito'y para sa iyo. Manggagawas na pagkating hiyero, lahat nagtutungo sa pagbabago. Mga kababayan, mga profesional, kabataan at mag-aaral, ang basang maralita at mga mamamahayag, layunin ng tulo ang pailatag ang mga sangkap ng pagwawasto at pagbabago sa lipunan at sa gobyerno. Pagkus dapat ay paglingkuran ang bayan na ating sinilangan sa mga pagpapalawak ng ating kilusan sa mapayapang pamamaraan. Makakalap ng mga dalampasigan, ang mahirap na daay mag-iilawan ng silahin, ng tulong at agham, karaniwang tao'y magagabayan. Ito ang tulo ng Pilipino, halikain ito'y para sa iyo. Manggagawas ng pagkatingin. Okay, oras na po ng Sulo ng Pilipino. At natutuwa po tayo na sa tuwa natin ay nauutol tayo. Dahil for some months now, I have not been in touch with this very close friend of ours, si Attorney Alan Pagia, and he is with us this evening. Tinext po natin siya kanina, sabi natin, wala na tayong oras mag-kape-kape dahil we're developing this daily radio program, and of course yung Diario Opinion, talagang hindi, kasi madalas kami noon ni Ka-Alan magkakape doon sa Morato, at doon nagpapalitan ng pananaw, pagsusuri, dito na lang sa radyo, Okay, so babatiin natin si Kabansang Alan. Anong telepono nating ayan, okay? Sa ating line 1, line 1 si Attorney Alan Pagia, ang kaisa-isang talagang may prinsipyo so far that I can see, na abogado po at profesor ng abogasya sa bansang Pilipinas. Ka-Alan, good evening. Magandang gabi, Kamintong. Oh, it's been a long time. Oo nga sabi ko nga sa iyo, ang hirap na maghahanap ng oras sa umaga para magkape tayo lalo ka na at alam kong napaka-busy mo, tri-media ka na ngayon. Pinipilit natin yan na magampanan natin dahil dito sa ating sinasabing information war and the mind games that the enemies are of the people and of truth are playing, and we have to fight back, Ka-Alan. And you have always been one of the shining and leading lights dito sa laban na to. You have stood pat in favor or for truth and enlightenment, and that is why we treasure your insights dito sa mga nangyayari sa atin. With us is Ka Ronnie Tuazon, Tuazon of the Philippine Lakas Manggagawa Labor Center. Dinig mo siya, Ka-Alan? Ronnie, magandang gabi. Magandang gabi din, Ka-Alan. And then we have two representatives of the youth, si Leia at si Adeline, who are both also nag-OJT dito. They are MassCom students from UMac, University of Makati. Ka-Alan. Hi, Leia. Hi, Adeline. Okay, nagwe-wave sila sa inyo. Ka-Alan, I won't bring up the first topic because that is your privilege. Ano ang nasa puso at isip mo na kailangan mapaliwanag sa taong bayan o maiulat sa taong bayan ngayon? Unang-una itong sa RH bill. Go ahead. Kasi mukhang nananalo yung si Congressman Lagman Siya yung pinaka-articulate sa mga nagdedebate at no match No match, walang katapat
At parang nasa-set up na maraming maiengganyo sa kanya dahil unang-una, magaling talaga magsalita. Pero nakasabay ko siya nung Sabado at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpalitan ng ideya sa kanya sa harap ng media forum dyan sa Kapihan sa Annabel's ni Jonathan De La Cruz. Yan yung dating sulo, naging Annabel's na. Tama. At tatawag nila Annabel's na, Kapihan sa Annabel's, hindi lang sa sulo. Tama. Okay, go ahead. Lahat ng mga tinatanong, handang-handa si Congressman Lagman talaga. Talagang walang nakapaghanda, walang malalim na pag-susuri na ginawa dito sa isyong ito na mas magaling kaysa kay Congressman Lagman. Kaya lang, at inamin ko to sa kanya. Sabi ko, napakagaling mo talaga at ako'y saludo sa iyo. Pati ako, nakukumbinsi mo na. Ang sa akin lang, napakaliwanag naman na kung ano talagang pinagtatalunan dito sa RH bill na to. At ako'y para sa panig ng taong bayan na kinakabahan ako na baka madala yung marami natin mga kababayan. Ito'y hindi usaping religyoso Sa ating habang pananaw, ito ay usapin ng na umaatake sa isang napakahalagang pagpapahalaga ng ating kulturang Pilipino at ito yung pagpapahalaga natin sa kapurihan ng kadalagahan at saka sa kapurihan ng kabinataan na katulad natin, Kamentong, ikaw, ama ka, ako, ama ko. Meron tayong mga simultaneous roles. Hindi lang tayo ama sa ating mga anak na babae at anak na lalaki. Tayo rin ay tiyo sa ating mga pamangkin babae at pamangkin lalaki. Tayo rin ay may mga kapatid na babae. Tayo ay mga ninong ng mga inaanak nating babae at inaanak na lalaki. Tayo rin ay mga malapit na maging lolo. Ay, ako lolo na. Lolo mo na. Ikaw malapit na, ha? Malapit ngayon, na. Kaya ako sinasabi ito dahil konektado ito dun sa RH bill Ang tingin kasi dapat dito sa RH bill, hindi totoo yun, yung responsible parent. Hindi yun. Yung sinasabi na population control, hindi yun. Yung sinasabi nilang reproductive health, yung freedom of choice, hindi yun. Kasi ang dapat dito, suriin natin maigi kung ano yung nakapaloob dito sa mga katagang ito. Okay. At ang nakapaloob dyan ay walang iba kundi sex. Okay. Walang iba kundi pagtatalik. Kaya nga sinabi ko kay Congressman Lagman, alam niyo, Congressman, bilang ama, gusto ko yung mga anak kong babae, pagbigyan nilang pagpapahalaga at pagyamanin nila at sana ay maibangon natin muli yung kultura natin na nagpapahalaga sa pagkadalagang Pilipina. Noon nga may pagka-Maria Clara pang ideya ng ating pagkababae. Tapos we have galant na mga lalaki, mga kabinataan na ginagalang ang kapurihan ng ating mga kababaihan. Pero dito sa RH bill, lahat yan isinasa isang tabi. Kasi bakit? Sabi ko, pag sinabi mong responsible parenthood, ang pagmumulan niyan, siyempre, yung usapin ng pagtatalik. Ganon din dyan sa reproductive health. Pagtatalik din yan. Pag sinabi mong population, pagtatalik na naman yan. Kaya pag sinabi mong condom, wag mo nang bigyan ng sugar coating na responsible parenthood o freedom of choice. Hindi. Pagtatalik na naman ang pupuntahan yan. Ang masakit dyan, nakikita natin dyan, yung mga kabataan natin. Ano ang pupuntahan yan? Kasi yung subliminal message, kung sabihin na natin, lalagyan nila sugar coating, yung subliminal message yan go ahead, enjoy sex. Kumbaga forget the consequences. You can avoid the consequences. You can enjoy now, and then avoid the consequences. Ganun ang nangyayari, yung parang fly now, pay later. Pero ang punto, bababa ng bababa yung pagpapahalaga ng ating lipunan
dito sa napakahalagang Gawain? kultura ng ating lipunan. Kaya ang nakikita ko dyan is winawasak yung kaisipan natin upang bumigay tayo dun sa liberal na sexualidad. Maging kumbaga yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, huwag na kayong magpa-keme-keme, bigay na lang ng bigay, tapos gagamit lang kayo ng condom at contraceptive. Ganun ang dating eh. Kaya tingin ko napakababa ng pagtingin sa atin ng kung sino man ang nasa likod nitong kampanyang ito, dahil ito ang binabangga nito yung kultura ng Pilipino na napakahalaga. Pangalawa, kung iahambing natin ang ating lipunan, ang ating pambansang lipunan sa isang sambahayan, sa isang pamilya, alam nating lahat na maraming natutulog ng gutom. Marami ang malaki ang pangangailangan natin sa pagkain, kaya nga tayo nag-aangkat na ng bigas. Tapos, parang, halimbawa, budget mo, 400 piso, tapos 5 kayo, di kulang pa yan sa pagkain mo. Dito sa RH bill, kulang na yung pagkain, yung budget sa pagkain, babawasan pa pambili ng kondom at contraceptive. Dito na lang, di labag na talaga sa sentito komon. Pero yaan ang nasa loob ng RH bill. Sa halip na madagdagan yung budget ng pamahalaan, yung kapos na budget ng pamahalaan, dyan sa mga manggagawa, dyan sa para alalayan yung kanilang paghihirap, yung mga estudyante na sa halip na makapag-aral, nagtatrabaho na lang. Tapos yung mga nakakapag-aral, gipit na gipit para lang makabayad ng tuition, hindi babawasan pa yung budget para mabigyan ng bilyon yung budget na pamimigay na kondom na libre dun sa mga kababayan nating mahihirap. May sagot ba si Lagman dyan? Hindi siya nakakipo eh. Yun, talagang hindi siya nadali mo. Kasi ang kasunod nun, pag nagkamali siya ng sabihin ko, ikaw, ama ka, apo ka, gusto mo ba na yung ituturo ng Estado ay yung kondom at saka, di ba, bakit, paano mo maituturo yan paano mo sila bibigyan ng pagliliwanag kung hindi mo babanggitin yung pagtatalik? Okay. Kaya, let us do away with all these pretensions about responsible parenthood or population control. Hindi totoo yan. Ito, ipinapasok yung kultura ng mga taga-kanluranin upang mabawasan o buwagin yung tibay ng ating institusyon, ng ating kultura, ng pagpapahalaga sa tinatawag nilang chastity, no? Hindi naman tayo nagpapakasanto, pero the Constitution requires of us to be our best, to bring out the best in our culture, in our society. And the RH bill does the opposite. Instead of preserving, enriching, promoting, it defeats, and then it breaks down, no, the drive of the Filipino people to maintain and preserve its identity in the international community. Kasi kilala tayo kahit na sa ating mga awitin, yung paggalang natin sa kababaihan, sa ating nanay, sa ating mga kapatid na babae. Kung paggalitan ako ng mga magulang ko sa pakikitungo sa mga kapatid kong babae, sa mga pinsan kong babae, sa mga kaklase kong babae, mga kaibigan kong babae, ganun-ganun na lamang Pero ngayon, papasukan mo ng diskusyon sa pagtatalik. Saan pupunta yan? Siyempre, pinapasok mo sa isipan ng mga kabataan yung pagtatalik. Hindi yung responsible parenthood. That's right. Alan, we're going to take a 1-minute break. Please hold on. Okay, we're back with Attorney Alan Pagia sa kabilang linya at andito ho si Kabansang Ron Tuazon and of course our PA sila Leah, Adeline and si Eugene. So, Attorney Alan, Alan, ano pang di napatahimik si Lagman doon sa issue ng budget o yung pondo, tapos doon sa appeal mo sa culture, anong sagot niya? Wala. Ang sabi niya, kung gusto daw natin panatilihin yung pagpapahalaga ng ating lipunan sa virginity,
ipasa daw yung RH bill. Hindi na natunganga yung mga media sa sagot niya eh. Ay talagang naghihintay lang ng kompetente na pwedeng magpaliwanag ng tunay na issue, no, laban diyan sa alam mo yung isang sa RH, no? Oo, yung isang sinabi niya na nakakabahala talaga sa akin at talagang dapat mabahala yung mga mamamayan natin na nakatuon dito sa usaping ito. Yung sinabi ni Congressman na virginity in the Philippines is a myth. Kasi nga daw there are statistics show that 500,000 unwanted pregnancies or abortion cases were experienced during the past year. Okay. Sabi ko, so doon mo makikita na nabubuwag na talaga yung ating social value of chastity. Ang sinasabi niya wala tayong laban diyan at if rape is inevitable, take it and enjoy it. Yun ang ibig niya sabihin, di ba? Namatay na yung nagsabi niya. Unlamented remark. Tanungin ko si Ron na kung meron siyang mga reflections din habang nakikinig kay Kaalan. Ron, go ahead. Ang sa akin lang, katulad ng nabanggit ko kanina, Kamentong, Kaalan, dapat malaman ng sambayanan, no, kung gaano ang kalaki ang stake ng mga pharmaceutical groups, no, dito sa RH bill, sapagkat sila ang direktang makikinabang. Sila yung magpuproduce ng mga contraceptives, sila yung magpuproduce ng mga condoms, etc., etc., na malaking bahagi nito ay bibilhin ng pamahalaan upang siyang ipamahagi naman doon sa sinasabi nilang mga makikinabang na pamilya, no? Para nang sa ganon ay hindi na gaanon lumaki ang populasyon ng ating bayan, no? So para sa akin, dapat magkaroon pa rin ng malawak na impormasyon, diseminasyon tungkol dito, no? Siguro ang akin lang wag lang daanin doon sa isang ma-emotional na level ng pagdidebate, no? Magkakaroon ng name calling na yung mga pro ay siyang makadiyos at yung mga anti ay maka-evil, gano'n. At saka yung kaparian, tawag doon sa mga pro-RH, terorista. Ang tawag naman ng mga sa anti-RH, mga praile o damaso. And this will not help the country in the long run, no? So para sa akin ay magkaroon sana ng mas libiladong pagsusuri upang sa ganon ay ano ba talaga ang nararapat, no? At para sa akin naman, ito'y dapat pamunuan ng ating mga leader. Karon and Kaalan, ako naman, ang nakikita ko dito, ito'y mas malaki kaysa kay Edsel Lagman. In fact, isa sa maliit na bahagi lang doon sa buong kampanya. Halimbawa, yung pagpapatapat kay Edsel dito kay Manny Pacquiao. Sino ba naman ang talagang siseryosohin ang tapatang ganyang dalawa na yung isa neophyte, hindi lang neophyte, talaga namang walang background. So somebody arrange this para lumabas na katawa-tawa yung pro-RH, o yung anti-RH, although I don't think it worked, no, dahil tapos Kaalan ng aking column today, ang pamagat subsidy for sex, yes. MRT, LRT, rice, no. Yan ang and yun ang the title says it all. It sums it up. So dito naman kay David Cagahas yan, dito sa Opinion, yung kanyang column Public Primer, ang title niya maganda rin, sabi dito, buy your own condom. Now itong mga pro-RH, sinasabi nila this is a reproductive choice. Bakit kailangan may libreng condom at libreng contraceptives? Don't they have the freedom to withdraw? Di ba yung withdrawal is so cheap? Yeah. Di ba? Walang subsidy ang kailangan doon. Di ba? Si Lea natatawa. Ewan ko naman kung bakit natatawa si Lea. Practical lang yun, di ba? Withdrawal. Walang gastos yun. Nasa pag-uusap. Ang problema, kung lasing, paano ba maisip yung withdrawal? Di ba, Kaalan? Kamentong, gusto kong susugan at sinasang-ayunan ko yung
punto ni Caron. Oo. Dahil sa pangkaraniwang mamamayan, kailangan makita nila yan na itong usaping RH bill, bukod dun sa mga ibang anggulo, tama yung sinasabi ni Caron. Ito'y isang negosyo. Pagtutubo lang ito. Dahil isipin ninyo, magkano yung involved? Bilyon-bilyong piso. Ngayon, sa halip na gagastos yung mga pharmaceuticals na international na gumagawa ng condom at contraceptives, sa halip na gagastos sila sa retail sale, sa halip na gagastos sila sa advertisement, hindi na sila gagastos ng ganun. Wala nang middleman. Bakit? Wholesale na. Sa gobyerno na. Isang salyahan na lang, tapos isang bayaran na lang. Very. Lalaki yung kanilang tubo. Hindi ko nakita yung anggulo na wala ng ahente, direkta na, may budget pa, taon-taon. Ganun kasimple lang yun. Tama yung si kay Caron, pero yun ang kailangan nating ipakita, kailangan nating harapin kasi lahat ng hugis ng kanilang argumento. Pero sa ang punot dulo niyan, negosyo lang ito. Huwag tayong magpadala dun sa mga sinasabi ni Caron na emosyonal na argumento. Pero kasama yun eh. Ang punto nga, sa ating kalagayan ngayon, na lahat, na karamihan ng mayorya ng sambayan ng Pilipino ay kinakapos ang laman ng bulsa, sa halip na ibili mo ng pagkain ng anak mo, babawasan mo pa, bibili ka muna ng condom, ipambibili pa ng condom at saka contraceptives. Maling-mali. Yan ang ginagawa ng gobyernong ito ngayon. Yes. At yun ang gustong gawin itong ating mga mambabatas, kung totoo man na marami na sa kanila ang boboto dyan sa RH bill. Ang sabi, tinagdagan ko pa nga yung kay Congressman Lagman, sabi ko, bakit nyo pinag-iinitan yung RH bill? Bakit nyo ipipilit na mag-appropriate ng bilyon-bilyon sa condom at contraceptives, hindi nyo nga maipasa yung Truth Commission ninyo eh. Hindi nyo nga mapigilan yung wetting. Hindi nyo mapigilan yung pagtaas ng mga bilihin. Hindi nyo mabigyan ng dissenting adjustment. Huwag mo na sabihing increase. Adjustment na lang. Yung kinikita ng mga mahihirap. Hindi nyo mapigilan yung pagtaas ng ng presyo ng gasolina na linggo-linggo yata tumataas. That's right. Paano yan? Tapos ngayon, gusto nyo ituon ng atensyon ng taong bayan sa isang walang kakwenta-kwentang usapin kung tutuusin. Well, ang nakikinabang lang dyan, yung gumagawa ng alaksan, yung gumagawa ng kung ano pa. Alam mo ba kami doon, Caron, na doon sa RH bill nila, isa doon classify yung mga condom at contraceptives as essential medicine. Yes, anong legal implication nun? Exempted from taxation. Ayun. So, kumpirmado na kasi sinasabi ko rin yun. Dadagdagan na naman yung tubo nitong mga gumagawa nitong mga hindi gamot na ito mga pangontra sa pagbubustis. Pero yun na nga, itong sinasabi nga natin, ang inaatake dito yung kultura natin. At pangalawa, ang inaatake dito yung bulsa natin. Yung limitadong budget ng sambayan ng Pilipino, tatapyasan nila ng bilyon-bilyon para wag nang gumastos sa mga middleman, sa advertisement, yung mga gumagawa ng mga gamot na ito na napaka mga tambuhala, multinational. Alan, ang isang inaalala ko, dahil merong parte, dahil sa pork barrel, para dyan, ang mga politiko, siguradong panalo na sila dahil panlaman sa bansa ng mga politiko yan, naboboto rito Ano bang laban natin dyan kung ganyan ang usapan na? Alam mo, Caron, meron na akong itong nangyari dito sa Maynila. Alam bang ipinasa ng Konseho ng Maynila ilan to? Less than 10 sentences. Okay. In-exempt nila yung smart communications from local franchise tax. Talaga? From real property tax on machineries and equipment. Ang nakalagay doon, smart communications lang ang in-exempt. Kaya patently unconstitutional. That's right. It's discriminatory. It will apply to all that are similarly situated. Isa lang yung in-exempt. Walang public purpose na nakalagay. Ang pumirma yung Francisco Dumagoso, yung nag-acting mayor. Okay. Sinamantala, nung wala yung mayor,
nung Holy Week, nasa Amerika, nung siya ma-appoint na acting mayor, siya ang pumirma kaagad. Kahit na meron ng statement, yung city legal officer, na gusto ng mayor na huwag aprubahan yan. Okay. Inaprubahan. Alam mo kung magkano yung matitipid ng Smart dito? Magkano? Ay, ano ba? Tinanong ko yung isang kaibigan natin na taga-Smart, dyan sa grupo ni Manny Pangilinan, sa PLDT. Gwapo ba? Gwapo? Sa Makati, sa Makati, yung local franchise tax lang daw na bayaran nila halos 300 milyon daw Oh, talaga naman. Isipin mo yun. Taon-taon malilibre ka dyan. Hindi nakataka-taka kung yung ibang telecommunications hihingi din na exemption. Mabuti, hinahabol ni Mayor Lim ngayon. So kakasuhan dapat yan? Kinakasuhan na. Kinakasuhan na. Oo. Okay. We have 1 minute before the next break. I'll just read one text before we take that break. Ito mula kay Angeline. Good evening, Kamentong. In 1974, Kissinger issued a memo through the National Security Council concluded that population growth will threaten U.S. security. Big population will gain greater political power. It'll deny U.S. access to strategic materials. It'll develop youth that may challenge global power structures and may threaten U.S. investors. The target of the memo were several poor countries, including the Philippines. This is a clear indication who's behind the RH bill. Okay, Kaalan will take this break, just 1 minute, and we'll be back. Okay, balik po tayo dito sa Sulok ng Pilipino. May mga text pa dito, Kabansang Alan and Kabansang Ron. Good evening, sir. Talagang nakakagalit ang ginagawa ni Penoy na pinapagkaabalahan ang RH bill na ipatupad. Imbis na ang bilyon-bilyon pera dyan, gamitin na lang sa tulong sa mahihirap, sandali, na tumalo na ata yung text. Sandali. Studies have shown that in the past, each country had developed distinctive colonizing strategies like spreading diseases, presence of the military forces, religious conversion, and usage of toxic weapons to achieve the goals of dominion. Opium is one of the weapons used by the British. Could it be possible that contraceptives is intentionally promoted by the U.S. in order to destroy the Filipino women? Another thing, prohibited drug is promoted by the Chinese triad. Once the triad succeeds in converting the Filipino people to become drug addicts, it would be easy for them to infiltrate and undermine our national security. From Lina Cruz. There are several points here, Kaalan, but let me just read the others, no? Talagang nakakagalit ang ginagawa ni Penoy na nabasa ko na yung part. Let me look for the second part. Tulong sa paghihirap ng mga Pilipino, yung pigilan ang pagtaas ng pasahe sa MRT, LRT at babaan ang presyo ng bigas at mga bilihin from Kamansang Emi yun. So, yung isa, very historical and seryoso din yun dahil may claim and there is basis na yung mga contraceptives are abortifacient. Yung hindi lang nakakapagpigil kundi nakakapaglaglag. Ano pa bang ibig sabihin ng abortifacient? Anyway, Kaalan, nandiyan ka pa? Yes. Yeah. So, and then, of course, yung contraceptives, may position dito, I can read it later, I'll have to get it from my bag, na many of the contraceptives, oral contraceptives, are carcinogenic pa. Carcinogenic. So, there is one text about National Security Memorandum 200 ni Kissinger, and I think yung aspect na yan ng U.S. interest to stop population growth is behind the palace interest in this issue. Yung sa likod naman ng mga politiko, yung pera, na manggagaling sa pork barrel na madadagdagan and so on. So, kanya-kanyang mga interest. Which brings up the question about Malacanang and Aquino III, no? Kung yan ba nandidiyan na talagang binoto ng taong bayan at ang interes ng taong bayan ang itataguyod, o halos lahat ng gusto ng US Embassy
Yun ang nangyayari. Kaalan, any reaction or anything you want to add? Well, ang masaya lang dito kay Pinoy ngayon ay yung Makati Business Club. Kasi lahat ng pagtaas ng presyo, sinususugan ay wala siyang comment pagka pagtaas ng presyo. Yung kanina, yung sinasabi dun sa pagtulong sa mga mahihirap, huwag tayong magpapadala dun sa sa programa ni Dinky Soliman. Yung CCT. O yung conditional cash transfer na 1,400 per family. Ang budget nila ay 21 billion. Ang dapat makita ng mga kababayan natin dito, ang dapat nila itanong, ito ba DSWD na hirap na nga mag-alaga dun sa mga, dito pa lang sa Metro Manila, ng mga kapuspalad, meron ba silang kakayahan na kilalanin kung ilang milyong pamilya ang pagbibigyan itong conditional cash transfer? Di mangyayari niyan paano bababayan? Anong mekanismo? Paano ibababa yung pera? Sino magre-release? Paano i-audit yan ng COA? Kapos na kapos ng tao ang COA. Ibig sabihin, hindi ma-audit yan. 21 billion yan, Kamentong. That's right. Hindi ba, Alan and Caron, sabi nila, pinagmamalaki nila, nabawasan nila ng 199,000 beneficiaries daw dahil duplication and so on. Pero imbis na talagang tanggalin yung nalalaan para doon, binalik pa yung 2 billion pesos. Bakit ganyan, di ba? Doon pa lang kasi kitang-kita na alam mo, bukod pa dyan sa organizational problem, yung operational problem of how to distribute this 21 billion into 1,400 per family, imposible talagang mangyari yan na within the limited framework, wala na silang ibang gagawin kundi mag-identify at mag-distribute. Yes, at hindi sila abot ng 1 milyong pamilya dyan. Pero ang mangyayari dyan, hindi magiging inutil na yung DSWT. Ang problema, paano mababantayan, paano magkakaroon ng transparency doon sa pagdidistribute ng 21 billion aper, paano kasiguruhan ng taong bayan dyan. At ito pa ang punto dyan, bilang isang abogado, maling-mali itong konsepto ng conditional cash transfer. Ang gobyerno nilikha yan ng taong bayan upang tiyakin na merong mga goods and services na masesecure para sa taong bayan. So, ang ginagawa ng taong bayan, nagbibigay ng buwis. Pera yon, binibigay sa gobyerno upang pangtustos ng gobyerno sa kanilang mga tungkulin na mag-deliver ng goods and services. Ang nangyari, binigyan natin ng pera yung gobyerno ibabalik yung pera dun sa mga pinakamahirap. That is not governance. That is simply stupid. You do not, di sana, hindi na kami magbabayad ng buwis niyan. That's right. And, kaya, even in theory, subversive It is subversive of the constitutional system, or it betrays utter ignorance of our constitutional makeup. We do not give money to our government so that the government can give money back to us. It should give back to us schools, schools, hospitals, other services, security, and assurance of food supply. Pero hindi nila dapat ibalik yung pera yung binigyan ng taong bayan bilang buwis, bilang pera din. Okay. Ron, may reaction ka? Kanina may narinig akong konting reaction sa'yo. Go ahead. Para sa akin, tama si Ka-Alan doon. Hindi mo dapat ibigay na pera. Siguro, yung perang nakalaan dito ay gamitin upang magbigay ng oportunidad doon sa mga nangangailangan ng trabaho upang maging produktibo yung ating mga mamamayan sa halip na yun nga, magiging mga mendicant na mag-aantay na lang ng kung ano yung iaabot sa kanila. Correct yun, correct. Yan yun, hindi yun siguro, dapat talaga, yun ang nakalagay sa ating saligang batas. Yan ang tungkulin ng pamahalaan. Okay, and yung 21 billion na yun, ang kailangan lang sa MRT, LRT para wala na yung issue na itataas ang singil, mga 4 to 7 billion, iba-ibang mga figures. Anong figure mo, Lea? Magkano? May nagsasabi 4 billion, meron sabi 7 billion. Assuming yung high side, 7 billion. That's only 1/4
of one-third nung 21 billion. And that is for the productive sector, yung mga nagta-travel, nagta-transport to go to work and coming back home, and at mga estudyante. Yeah, anything to add, Leah or Adeline? Sige. Kasi po, parang yung mga kaya kalaking pera, parang mas okay talaga na bigyan pa ng pansin yung mga paaralan sa probinsya. Kasi naman po namin yung kondom kung mga pangarap naman po kami kasi sa dapat gawin na yun. Okay. So, yan, responsible na young person ito, ay gusto nila maging irresponsible siguro. Yan ang problema dyan sa twisting ng values ng mamamayan Tapos isipin mo yung itinaas nila na across the board na 22 pesos sa ating mga manggagawa. 22 pesos. Kulang pang pamasahe sa MRT yan. Precisely. Tapos pinalalabas pa nitong mga ngalakal na payaman ng payaman na yun lang daw ang kaya-kayanin nila. Ang totoo niyan, Kamento, may diferensya yung ating sistemang konstitusyonal o legal. Bakit? Wala yung mga kumikita dito, yung mga Makati Business Club na yung mga bangko na pag bilyon-bilyon na yung kinikita nila quarterly. Kasino ba naman niya, hatiin na lang yung tubo nila, yung neto nila at ibigay bilang pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga manggagawa na siya namang nagpasok ng mga tubong yan. Paalala lang sa publiko, yung deklarasyon ni dating economic advisor ni Gloria Arroyo na sa 10 taon ni Gloria Arroyo, ang big business, yung mga Makati Business Club basically, ay kumita ng 10 trilyong piso. 1 trilyon, 1,000 bilyon taon-taon. Official statement yan. So, ano ba naman kung 500 billion lang ang kinita nila? Hindi ba kita pa rin yun? Di ba? Yeah. Pero talagang lahat yan ay galing sa pawis at dugo ng sambayan ng Pilipino. And paano magbabago ito? Kung ang gobyerno ay kakampi nila, on their side, yung referee, wala nang kakampi. O kahit na patas lang na pagsasagawa ng batas at ng kabuhayan para sa taong bayan. Diyan papasok yung role ng Bangko Sentral ng Pilipinas Yes, well, pinag-usapan natin yan. Sa ilalim ng batas, iyan ang ahensya ng pamahalaan na siyang may tungkulin na panatilihan ang stabilidad ng ating mga presyo sa merkado. Pero ano nangyayari? Ano nakikita natin? Unstable, volatile. Di ibig sabihin, sa halip ng maging epektibong ahensya para sa kapakanan ng sambayanan, ito ang epektibong ahensya sa kasamaan ng ating kapakanan ng ating sambayanan. At maalala ko dito dahil itong usapin na i-appoint na Chief of Staff tong si Mar Rojas. Yes, tandaan natin na yung Bangko Sentral na itatag yan sa sponsorship ng lolo niya. Si President Manuel Rojas. Okay, before we take our third break, we have 2 minutes to go. Sa third break, before the third break, ilang mga text lang dito. Okay, from Kabansang June. Good evening po mga kabansa. Paano maging pag-asa ng bayan ang mga kabataan? Kasi kanina napag-usapan namin yung kabataan. Ngayon kung ang kinamulatan ay baliktad at bulok na kultura na iniaral sa eskwela. Inaral sa eskwela at kolehiyo ng mga Jesuita na siyang sumisira sa kaisipan ng mga kabataan. Kung paano maging nasyonalismo sa inang bayan, lalo pa ang panunood ng mga TV na gaya ng Jejemon at walang paggalang sa matanda at batas ng bayan at ng langit. Hindi ko napapanood yung Jejemon pero natatawa kayo. So mamaya, ikwento nyo sa akin. Walang pagtatalo na pag-industrialize ang isang bansa. Di na halos naiisip ang couples ang magsiping dahil sa pagod at maghapong pagtatrabaho. Kaya nga, sa US, Japan at Europe, halos walang growth ang population. Now, habang nangangarap tayo na maging industrializing ulit, anong gagawin natin sa 2.04% annual
annual growth ng Pinas na pinakamataas sa original ASEAN members na lahat ay iniwan na tayo. Susunod na ang binugbog ng mga Pranses at Kano na Vietnam. Okay? And from Angeline naman dito, here's a basic example of population growth, that population growth doesn't inhibit economic development. From 1820 to 1987, the 4 leading Western states' population grew by a factor of 5.5 to their combined GDP, increased by 93% ba yan? Anyway, so if population grew, production increased many more times eventually. And may mga economic statistics yan. From Kabansang Mirna, maraming salamat, Attorney Padilla. Isang puntos pa lang yan na ipaliwanag mong mabuti at napakalino sa mga tagapakinig. Masaya ako na butata nyo si Lagman. Puro pera-pera lang talaga yan. Okay. And maraming text dito. Ito. Mukhang galit ang anti-RHB sa US multinational drug companies na anya ay siyang nasa likod nito. Pero hindi sa Westerners sa Europe na panahon pa ng Kastila ay naglalabas na ng tubo mula sa iba't ibang negosyo nila sa Pilipinas. Okay? From Mirna, ang dami kasing text kaya kailangan basahin ko muna. May maiiwan dito kung hindi natin tapusin at magbe-break na tayo. Si Pacquiao, kaya Pacquiao ang tawag ko diyan, si Pacquiao, kaya Pacquiao ang tawag ko diyan, gusto lahat sa kanya. Saan ka makikipagdebate ni hindi alam kung ano ang mga nakapaloob sa RH bill? Patay. Okay, let's take our last one. Okay, at maraming mga sineshare si Kabansang Ron dito while off the air. So we'll run through all the text and then get back to the discussion. From Kabansang June naman ito, Kabansa, pakibati po si Kaalan Padilla. Those are very good points. Payo sa mga masang Penoy o Pinoy. Saludo ako sa iyo, Kaalan, sabi dito ni Kabansang June Taron. Come from Kabansang Benji. RH Bill is a continuation of the Woodstock era that targets the destruction of the mind, values, and culture of youth. You program a whole generation by catching them early. Music of rock and roll, jazz beat, and drugs lowered the level of consciousness to the base chakra, which means sex, violence, and baser desires. Tapos na ang boxing, maaga pa. Big Pharma business is icing on the cake. Next objective is population control and depopulation when population growth reverses to negative like the first world countries. Let's not be deceived and fooled. Thus far, no farther, sabi ni Kabansang Benji. Lalaktuhan ko lang yung iba para mahanap natin yung ibang pangalan. No? From Father James Writer SJ said, faculty members who support the RH bill have no right to teach in the Ateneo. Sabi ni Mr. Butch Valdez, fascistic ang RHB. Sa sinabi ni Reuters, sino ngayon ang pasista? I think talagang mali naman ang simbahan dito, sa aking view, at sila ay panggulo. Ewan ko kung sadya yan. Kaya yung mga napapasakay doon sa galit sa simbahan, yun ang gusto ng mga proponents, I think, ng RH bill. So, from dito naman sa kabila, from Kabansang Lito V, let's read this. Kamentong, pakisabi, si Attorney Alan Padilla, galing sa Nanay Puring ko, idol niya, si Attorney, si Nanay Puring. Kamusta na po si Nanay Puring? Kamusta ang kalusugan nyo? Noy should visit the San Lazaro Hospital in order to see the real condition of public hospitals. Why is it Noy is allocating funds for contraceptives instead? Sandali, ang daming text na pumapasok, patalon-talon, hindi ko na kaya ito. So, ito, instead of funds for basic services from Kabansang Lina Cruz. Very correct, and we made that point, sa ating column. Si Penoy sinisisi mga columnists sa pagbaba ng kanyang rating. Paki-pa-explain po kay Sir Alan
Pagia. Thanks from Emmy. So, ay yung explanation, yung nireklamo ni sa media daw, ni Penoy. Anyway, tuloy tayo, sir. Pagkakakitaan lang naman talaga ni Penoy at Dinky ang CCT na yan. Ginagawa nilang tamad ang mga Pilipino, imbis trabaho ang ibigay, gaya lang ito ng ginawa ni Dinky sa peace bond. Di mapaliwanag saan napunta ang 35 bilyon. Di ba siya pwedeng imbestigahan? From Kamansang Emmy po yan. And based on studies, women's education is among the strongest predictor of how many children she will have. Women who spend more time in school, many and have children later, they work and earn more, which give them the chance to improve their economic and social status, thus sustaining economic development. From Lina, so education ang sinasabi ni Lina. And then ano pa ba dito? From Kabansan Juntaron, Kabansa, Karom, Kaalan, di kaya ang 1/3 ng 21 billion ng CCT ay gagamitin kaya sa 2013 election para sa kapartido? Definitely, yan ang isang pakay dyan. Okay, so we've finished with the text for the meantime. Let's go back to Kabansang. No, I think, Karon, you have a point that you wanted to share. Go ahead. Yeah, siguro, kanina nabanggit kasi ni Kaalan yung why not bring down the profit ng mga kapitalista to 50%, no? And a while ago, nung hindi pa siya on air, diniscuss natin itong dalawa kanina komento, I was thinking that ang ating pamahalaan ay harapin ng head-on itong sitwasyon natin ngayon, no? Mabigat ang hinaharap ng ating bansa at ang ating pamunuan ay dapat itong tayuan, no? At ipakita sa ating mamamayan na kaya itong lutasin. Bakit ang hindi, no? Subalit may kaakibat na sakripisyo. And when we say sacrifice, ito'y dapat hindi lamang ang mga manggagawa ang magpapasan ng bigat ng sakripisyong ito. Lahat ng sektor ng ating na kumikilos sa loob ng ating ekonomiya ay nararapat lamang na magsakripisyo. Ang pamunuan ng siyang dapat manguna dito, no? Alam natin na ang ating mga mambabatas ay laging nakatuon ang pansin doon sa kanilang mga pork barrel. Siguro kung magsisimula sa kanila itong pagsasakripisyong ito na wag na muna nilang asahan ng ganong kalaki yung kanilang pork barrel, maaaring ma-override natin itong ating problemang ito. Ganon na rin sa mga lakal, no? Baka naman po pwede, tama si Kaalan, na magbaba na sila ng presyo ng kanilang margin of profit, babaan nila yung kanilang margin of profit, no? Oh. At nakahanda, malamang ako'y naniniwala, ang aking mga kapatid ang hanay ng manggagawa ay nakahanda naman na harapin ito sa sakripisyong ito, no? Maaaring kung ang hinihingi namin na 100, ay maaari rin namin na itong babaan, no? At we will meet halfway kung saan magkakaroon ng national survival ang ating bansa. Karom, Kaalan, and Adeline, and Leia, I mentioned earlier, before we go to Kaalan to conclude our program, yung mga protesta ng mga manggagawa dyan sa Espanya itong nakarang 2-3 araw, no? Ang lalaki at pero they're calling for world revolution. And kailangan harapin yung issue na yan kasi yung appeal sa mga big business ay hindi yan it never works. Walang bumibitaw ng nakahawak na sa kamay niya kung hindi pilitin na buksan yan, and so yan ay mangyayari lang kung ang kaisipan, yung consciousness na sinasabi natin dito sa Mind Games and the Mind War, ay mabuksan natin ang isip ng sambayan ng Pilipino. Let's go to Kaalan for the next 2-3 minutes. Kaalan, your concluding part, H-Bill, the economy, yung mga pang-aabuso ng tulad ng ni Manny Pangilinan, yung SMART, no? Diyan sa mga batas sa taxes and so on. How do you wrap this up? And what do we do?
Hello. Hello, yun. Kaalan, go ahead. Oh, yun. Yung sinasabing population control, ang totoo niyan, meron ng gera The World War III has already started, but it is a silent war. It is no longer a shooting war. It is, it's not population control. It is mind control. And media, remember, media, yung networks, yung internet, ang may-ari niyan, kakaunti lang. That's right. At sila ang nakakapagdikta kung ano ilalabas na makikita, makikinig at mababasa ng buong mundo. Kaya kailangan gising ang taong bayan sa mga dinidikta nitong mga giant media network. Dahil ang labanan ngayon, mind control. Kaya kita mo pinapasok nila yung survey, para bang gusto nila kung ano lumabas sa survey, yun ang panalo. Hindi. Yung tama, hindi nadadaan sa survey. Yung tama, kahit mag-isa ka lang, kung tama ka, That's right. kahit na lahat sabihin mali ka, ikaw pa rin yung tama. Kaya yan ang diferensya dyan sa survey na yan. At wag tayong sasakay dyan sa maling pananaw na yan. Ngayon, dun sa kanina, yung sinasabi natin na malaki ang tinutubo ng mga mangangalakal ng Makati Business Club sa Pilipinas, lalo na yung mga bankero, mga kababayan. Bilyon-bilyon, taon-taon, ang tubo nila, neto, bayad na lahat ng gastos, bayad na lahat ng buwis. Bilyon-bilyon, sino ba namang hatiin na lang yan? Yes, Pero, wag tayong maghintay katulad ng sinasabi mo kami. Wag tayong maghintay ng voluntaryong pagtulong nitong mga ngalakal na hindi nila bibigayan Kaya nga tayo mayroong pamahalaan. That's right. Yung gobyerno ang dapat magpasa ng batas upang pilitin na yung mga tumutubo ng sobra-sobra bigay dun sa ating mga manggagawa na siya namang gumagawa para yumaman sila ng kalahati. Hindi yung mabait nga si Caron sinasabi niya 100, 200, hindi ganun ang nakikita natin dito. Tumutubo kayo ng 100 bilyon, hatiin natin. Kalahat 50 bilyon na lang ang tubo. Napakalaka pa rin nun. Edi 50 bilyon, and then laki ng bagay na mabibigyan niya sa manggagawa natin. Ngayon, ito pa, makikita ninyo kung anong estratehiya ng ating Pangulo. Sa halip na bawasan yung tubo ng mga nakikinabang sa kanyang administrasyon, hindi naman maipagkakaila, bilyon-bilyon ang tinutubo. Sa halip na bawasan iyon, anong ginagawa niya? Yung kaunting nalilikom sa buwis natin, dun siya nagbabawas ng 1,400 per poor family doon sa conditional cash transfer. Sa madaling salita, yung estratehiya, wag galawin yung tubo ng mga ngalakal. Galawin mo na lang yung pondo nyo ng mga buwis ninyo, tapos isoli mo na lang doon sa mga pinakamahihirap. Okay. Doon yung makikita na hindi talaga tayo tutulungan. Hindi tayo babahaginan doon sa yaman na nalilikom ng mga kakaunting mga ngalakal. Okay, Kamansang Alan, we have our last minute, and so maraming salamat ka, Alan, at dito lang tayo lagi sa Himpapawid magkape. Maraming salamat and have a good night ka, Alan, and sa lahat ng mga tagapakinig natin, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, Caron. Yes, so kay Caron, kay Leia at kay Adeline. Last text ito. Last text. Ayon kay Malolos Bishop Jose Oliveros, yung Catholics na sumusuporta sa RH Bill ay hindi totoo. Bogus, peking Catholics. Sa ibang sects ang members na ayaw pasakop sa teaching ng kanilang relihiyon ay ini-excommunicate. It's time na ipatupad ito ng CBCP para di sila maaakusahan na hypocrisy. Alisin ang mga corrupt sa government na anilay pangunahing dahilan ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, isama sa paglilinis ng mga obispo na tumatanggap ng suon sa pagkot, piesto at gambling lords. Talagang kampanya laban sa mga praile. Okay, with that, maraming salamat and have a good night. Ang isang diwang mapagdimagdig sa dugo at sugat magpapainit at serumulo ang nakakawangit papawid sa lugay at mga hinagpit. Babalik ka sa pagkakaama